Madama pintig ng puso, huwag mong itago. Ayun mga kamarites, teka lang, usap na naman tayo kasi parang mababaliw ako ka mga kamarites kapag hindi ako nakapagmarites. Ayun. Yung mga friends ko nga mga kamarites, galit na sila sa akin kasi sobrang daldal ko na tao. Haha. Kaya nga 'di ba marites tayo, Diyos ko. So yan, so for today's video mga kamarites ay magkakaroon tayo ng mini vlog about update sa aking pera. So yun. Kasi mga kamarites, may nabasa na naman tayo ulit dito. Ayun mga kamarites, gusto ko sanang matulog pero ayaw matulog. Gusto ko magmarites lang tayo ng magmarites. Kahit na magdamag, mag-umaga, tanghali, gusto ko na magmarites, Diyos ko. Eto, may proof ako sa inyo na hindi ako madaling mapagod. Hindi tayo madaling mawala ng energy kasi kahit na 3:23 p.m. Yan. Nagising pa rin tayo. So yan, may nakapagsabi sa akin na wala ka daw pera. Dumiskarte ka muna. Yun. Oo, wala tayong pera pero dumiskarte tayo. Hindi na yan pagkakaila sa isang mama, sa isang ina. Yun. Nasa na ba yun? Hindi ko mabasa. Teka lang mga kamarites. Sabi niya dito mga kamarites ay kung wala si Kuya Bad's Adventure, sana ay basta kayo nang maalam magbasa kasi ang daming mga comments. Hindi ko kaya yung basahin. Hindi ako reader na tao, madaldal ako na tao, hindi ako palabasa, Diyos ko. So sinasabi niya sa akin mga kamarites na kapag wala si Kuya Bad's Adventure, dumiskarte ka mo ng pera. So before mo po yan sinabi, before mo po yan kino-comment dito sa comment section ko, nakadiskarte na po tayo ng pera. Yun. Sharan! Ayun, may laman na ulit yung wallet natin mga kamarites. Tara! Yun, may pera tayo mga kamarites. Kasi nga mga kamarites, ganito yung kwento. Kalong. Kahapon ba yun, sinama ako ng kapatid ko na babae. Tapos sabi niya sa akin na, Kling, sumama ka sa akin. Kasi nga yung nickname po natin is Kling. Tapos yung screen name ko dito is Crazy Marites. Yung nickname ko talaga is si Kling. Yun, sabi niya sa akin, Kling, sama ka sa akin. Sabi ko, saan tayo ate? Tumulong ka sa akin, sumama ka sa akin kasi may papagawa ko sa'yo na trabaho para magkaroon ka naman ng pera. Yun. Di sumama ako sa ate ko. Doon kami sa isang mayaman na babae. Ay, mayaman na mag-asawa. Teka lang. Kukunin lang tayo sa ating kaban. So yun, sinabi niya sa akin na sumama ka sa akin kasi may one day work tayo doon, may one day job. So yun, sumama ako. Tapos si Juno, iniwan ko kay mama. May gatas naman siya, may diaper. Yun. Grabe talaga kamarites yung bibig mo. Sinama niya ako, tapos nag-work ako doon, naglinis ako ng bahay, ng hagdanan, nag-brush ng pintuan. Tapos, fiesta kasi. Yun, tama, fiesta. Ay, oo nga, fiesta. Diyos ko. May fiesta doon. Tapos, kailangan nila ng tagahugas ng plato, tagalinis, yung taga-serve. Ang dali-dali lang naman ng trabaho kasi sanay na sanay tayo dyan sa mga gawaing bahay. Kasi mga kamarites, total na nagmarites tayo. Sasabihin ko na sa inyo. Before pa kami nagkakilala ni Kuya Bad's Adventure ay dumaan ako sa pagiging katulong, dumaan po ako sa pagiging isang babysitter or yaya. Kaya sanay na sanay tayo sa pag-aalaga ng bata, sa paglilinis ng bahay at higit sa lahat sa pagluluto. Ayun.
yun. Kasi naranasan ko na po ang maging katulong, maging yaya, ganun. Bago pa kami nagkakilala ni Kuya Bad's Adventure, nagtatrabaho ko sa isang boutique, sa isang restaurant, sa ukay-ukayan. Doon ko nakilala si Kuya Bad's Adventure sa Davao City. Yun. Comment down below mga kamarites kung nakapunta na ba kayo sa Davao City. Yun. One of the safest place. One of the safest Davao City mga kamarites is one of the safest cities here in the Philippines. Perfect. Doon ko nakilala si Kuya Bad's Adventure. At saka sa Davao City din ako natuto na mag-alaga ng bata. Tapos magluto, maglaba. Yun. Akala nyo lang siguro mga kamarites na sanay lang ako sa pagpapaganda, sa pagpapasexy. No. Kasi mga kamarites, sanay na sanay tayo sa gawaing bahay. Sa pag-aalaga ng bata at lalong-lalo na mga kamarites sa pagluluto ng mga iba't ibang recipes or potahe. Diyan po tayo magaling. Yan mga kamarites. May nakapagsabi din sa akin mga kamarites na, ba't palagi daw ako nagpapasexy kahit may anak na? Yan, babalik na naman tayo sa issue mga kamarites. Tapos na yung single mom, tapos na yung filter, and everything. Dito tayo sa pagpapasexy kasi ang daming problema. Ang daming may problema po sa akin mga kamarites patungkol po sa pagpapaganda ko at pagpapasexy ko kahit na may mga anak na daw ako. No, mali po yun. Kapag ganun po yung pinagsasabi nyo, binigyan nyo ng duda yung mga babae sa mga pinagsasabi nyo. Nawawala yung women empowerment, the so-called women empowerment. Hindi po yun ganun mga kamarites kasi nga, let me explain po sa inyo mga kamarites, yung mga natutunan ko sa school syempre. Kasi nga daw magtuturo tayo one day, yun. Nasasabi mga kamarites na yung mga kababaihan, may karapatan po yan, whether dalaga yan or may mga anak na, may mga karapatan po yan sila na gawin yung lahat ng gusto nilang gawin na nakapagpapasaya sa kanila. Yun po yun mga kamarites. So ako na nakapag-aral, ikaw nga nakapag-aral ka nga, nakapag-aral ka din. Siguro naman natutunan mo yung women empowerment na topic na yung mga babae may karapatan na makipag-contribute socially, politically, economically, and of course, individually. Yun yung gusto kong sabihin sa inyong mga kamarites na huwag kayong basta-basta na mag-judge sa isang babae or sa isang tao in general. Kasi nga mga kamarites, nakakawala yun ng confidence. Ganito yung mga kamarites. Kahit na may mga anak na po tayo or even dalaga ka pa, we have the right na magpaganda, magpa-sexy mga kamarites. Kaya nga sobrang galit na galit ako dun sa mga bashers na nagsasabi na ba't ka pa nagpapaganda, ba't ka pa nagpapa-sexy, ang dami mo ng anak. No, you're very wrong mga kamarites kasi dapat nga na mas lalo kang magpaganda kasi may mga anak ka na at higit sa lahat, may asawa ka na. Bakit? Hindi mo natatanong. Kung may mga anak ka na, dapat lalo kang magpaganda kasi ikaw yung nagbibigay ng influence sa family mo. Kasi kapag pangit ka na nanay, losyang ka na nanay, nasisigurado ko na yung anak mo na dalaga, hindi din yan magpapaganda, hindi din yan magpapasexy. Kasi nga, ikaw yung influencer o influencer sa bahay nyo. Ikaw yung nanay, ikaw yung ilaw ng tahanan. So, ikaw yung sinusunod kung malinis ka sa kapaligiran. Nakikita ito yung mga anak mo ha. Naglilinis ka ng kapaligiran, naglilinis ka sa bahay, naglalaba, nagluluto. Kahit na hindi kagandahan yung bahay nyo. Oo. Nakikita yan ng mga anak nyo. So, dapat, papakita nyo din sa kanila na naglinis ka ng bahay, naglalaba ka, nagluluto. Dapat nakikita din nila na nagpapaganda ka, nagpapasexy ka. So, isa lang ibig sabihin dyan mga kamarites, na you know how to manage your time, you know how to balance your life as a woman and as a wife. Yun.
Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Kaya nga gusto kong magmarites lang ng magmarites. Hindi naman ibig sabihin mga kamarites na may mga anak na tayo, bawal na tayong magpapasexy. Lalong-lalo na kung kunwari na sa beach ka, syempre nag-workout tayo. May nagsasabi na bawal na daw akong magpa-sexy kasi may mga anak na nakakahiya. No, hindi po yan nakakahiya, nakaka-proud po yan. Yan, sa maniwala ka at sa hindi. Hindi ako sports, no. Fitness and health enthusiast po ako mga kamarites. Gusto ko po na mag-influence ng mga kababaihan na kahit na may mga anak na sila, 5 anak, or even dalaga mga kamarites, even sa mga classmates ko na dalaga, palagi kong sinasabi sa kanila na huwag kang magpapa-epekto sa mga bash na sinasabi na bawal ka na magpapa-sexy kasi nga may mga anak ka na. No, it's a big no mga kamarites. Hindi yan dapat kinakahiya, dapat ay ikina-proud mo yan kasi nga kahit na 3, 5 na yung anak mo, 6 na yung anak mo, yung nare-realize mo mga kamarites ba na even though may mga anak na ako, sexy pa din ako, nakakapag-ayos pa din ako ng sarili, nami-maintain ko pa din yung figure ko sa katawan, yung hindi yun ikinakahiya, magiging proud ka pa nga yan. So yun sa mga nambabash dyan, it's so bad. Ang daming babae na nababash nang dahil sa mga napaka-judgmental na mga tao. So yun, naka 12 minutes na tayo mga kamarites. So yun lang yung ibig kong sabihin mga kamarites, na ang daming gustong makipag-friend sa akin, ang daming gusto na makilala ako ng lubusan kasi nga ang dami ko ng mga kakilala, ang dami ko ng mga naging friends na sinasabi ko sa kanila na still kahit na tumanda tayo, magkaroon tayo ng maraming anak, still magpapaganda at magpapabango ka pa din. Yun. Doon naman sa part sa mga may asawa or sa asawa mo, ito yon. Kung yun yung nakasanayan mo na magpaganda ka para sa sarili mo at sa asawa mo, yun mga kamarites. So nagpapasexy tayo, nagpapaganda tayo para sa asawa natin, para maging pleasing tayo, para maging comfortable tayo sa look ng ating mga husbands or sa ating mga asawa. Yun mga kamarites. So, let's go back to our topic mga kamarites. So, yun na nga, nagtrabaho ako doon. Balik na tayo doon sa pera, about pera. Tapos na tayo doon sa women empowerment na yan. So, yun, tumulong ako na mahugas ng plato. Tapos, nagmop, naglinis. Sana tayo dyan mga kamarites. So, yun, nabigyan tayo ng pera mga kamarites. Ang tagal-tagal kong mag-vlog. Gusto ko talaga mag-influence talaga ng mga kababaihan mga kamarites. Yung talaga yung goal ko sa pag-vlog mga kamarites. Hindi ko na ikinahihiya na sexy tayo mga kamarites. Yun. Yung sa mga babae dyan na may asawa na, even dalaga, magpaganda pa din at magpabango kayo. Uy, huwag kayong maniwala dyan sa mga sinasabi ng iba mga kamarites na may mga anak ka na, mahiya ka. No. Be proud of it. Hindi kayo dapat na mahiya. Diyos ko, kayo yung nakakahiya. Yung mga nambabash dyan sa ibang babae. Sinasabi nyo, mahiya kayo sa mga katawan nyo. Diyos ko. Maging proud tayo mga kamarites, sa mga kapwa ko mga kamarites, mga kapwa ko kababaihan dyan. Huwag kayong mahiya na magpa-sexy at magpaganda. Kasi, yan lang yung kayamanan natin mga kamarites. Physically. Ayun. Ito po yun, binigyan pa tayo ng pera. Meron tayong 1,000 pesos. Yun, meron tayong 1,000 pesos. At saka, meron pa silang binigay na. May 100 pesos na ako dito mga kamarites. Ayan, 1,100. May karoon tayo ng pera. Tapos, ang dami-dami ko pang coins. Yun, sinong may sabi yun na wala tayong diskarte sa buhay. Bago pa lang kami nagkakilala ni Kuya Bud's Adventure, madiskarte na tayo na tao. Kasi may 2 anak na po ako bago kami nagkakilala ni Kuya Bud's Adventure. So, paano yun nasasabi na wala tayong diskarte sa buhay? Yun. Veterano na tayo sa buhay mga kamarites. Eksperensyado na tayo mga kamarites. Kaya,
Yun, Marites pa din. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mayroon na tayong 1,200 pesos. Tapos, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 60, 2, 4. Dito nga, Diyos ko. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. So, meron na po tayong 2,278 pesos. So, 1,278 pesos. So, yun. May na-discarte tayo na pera mga kamarites. So, may pangbili na tayo ng ulam mga kamarites. So, yan. Mag-vlog ako ulit mamaya mga kamarites. Magmamarites tayo ulit mga kamarites. So, yan. Gusto ko munang matulog. Kasi mag-upload pa ko mamaya ng video mga kamarites para may pambili tayo ng gatas ni Juno. So, yan. Comment down below kayo mga kamarites kung ano yung nais nyong malaman pa sa akin mga kamarites na hindi ko pa nabanggit dito sa YouTube channel ko mga kamarites. And that would be all. Thank you mga kamarites and bye bye.